Good day po mga bayang karerista. June 21, 2026, Sunday at PJCI, start time at 2 p.m. Dahil Father's Day naman, unahin ko na itong mga pa-shoutout, konti lang naman to. May pa-shoutout po si Mr. Gaming Tribe, pinapa-shoutout niya ng Happy Father's Day si Tatay Jaime. Tatay Jaime at Mr. Gaming Tribe, shoutout po sa inyong dalawa at Happy Father's Day po. May pa-shoutout po si Sir Edgar Paredes, pinapa-shoutout niya si Gary D. Maranas ng Tayuman. Sir Gary D. Maranan at Edgar Paredes, shoutout po sa inyong dalawa at Happy Father's Day po. May pa-shoutout po si Sir Jomar Dulay, pa-shoutout niya si Willie ng Tayuman. Sir Willie ng Tayuman at Sir Jomar Dulay, shoutout po sa inyong dalawa at Happy Father's Day po. May pa-shoutout po si Sir Gerald Baguio, pinapa-shoutout niya yung mga bayang karerista sa may Santa Ana, Manila, kila Kimber, Folds, Papa Joseph, Merrill, John Paul, and Bagsi. Shoutout po sa inyo. At sa din Sir Gerald Baguio, shoutout din sa iyo at Happy Father's Day. May pa-shoutout po si Sir Manuel Tandes, pinapa-shoutout niya lagi yung pinsan niya si Boyet Flores at yung kumpare niyang si Roby Santos. Sir Boyet Flores, Sir Roby Santos, Sir Manuel Tandes, shoutout po sa inyong tatlo at Happy Father's Day po. Shoutout po sa inyo, Sir Second Munsud ng Tondo. Sir Second Munsud ng Tondo, shoutout po sa iyo at Happy Father's Day po. Start na po tayo, race number 1, start po ng first winner take all, races 1 to 7, distance 1,300 meters. Sa araw po ng Sunday, bali 9 races po tayo, kaya po start po ng race number 1, first winner take all, bali dalawang winner take all po tayo ngayon sa araw ng Sunday. Race number 1, dito tingin ko may dalawang mabilis na kabayo na maghahabol lang kagad sa unan, yung Circle of Love saka yung Every Civet Count. Kaya pili ko ngayon pang-primera yung Dirimate, numero 6 Grand Jeep, sakay Valdelema, Cambio Jinete. Kaya tingin ko maganda itatakbo ngayon nito ni Grand Jeep at papabor sa kanya pag naghabulan yung dalawa. Kaya first choice ko to Grand Jeep. Second choice ko na rin yung mayayamado rito, numero 7, Every Sweat Count. Pag naunahan niya si Circle of Love, tingin ko malaki chance makatapos ng karera. Cambio Jinete, J.A. Guse. Kung hindi naman siya mauna, mag-aabang lang to kay Circle of Love sa unahan. Tapos, third choice ko, yung tingin kong babandera dito kasi mabilis na kabayo to, numero 4 na to, Circle of Love. Pag ito hindi kagad hinabol at kinapitan kagad ni Every Sweat Count, tingin ko malaki chance makatapos ng karera to, numero 4 na to, Circle of Love. Saka dito magaling to sa PJC. Kaya po sa race number 1, pang primera ko po numero 6, Grand Jeep. Second choice ko po numero 7, Every Sweat Counts. Tapos third choice ko numero 4, Circle of Love. Sa race number 2 na po tayo, start po ng first pick 6, races 2 to 7, distance 1,300 meters. First choice ko dito, numero 1, Attorney Winona. Si Attorney Winona dito magaling to sa PJC. Halos lahat ng panalo na ito dito sa PJC. Maganda lang isalida at bigyan lang ng importansya na may-ari. Tingin ko wala nang pauunahin to si Attorney Winona kasi mabilis na kabayo to. Nag-protection lang ako sakaling hindi bigyan ng importansya yung Attorney Winona. Numero 8, Asintado. Ganda position niya, nasa dulo. Tingin ko pag si Attorney Winona, hinabol kagad nila Don Damiano at nila Who's That Girl sa unahan, tingin ko eto pwede makinabang, numero 8, Asintado. Kaya po sa race number 2, pang-primera ko po numero 1, Attorney Winona. Second choice ko numero 8, Asintado. Sa race number 3 na po tayo, start po ng second winner take all, races 3 to 9, distance 1,650 meters. Race number 3, medyo mahaba yung karera rito. Kaya pag may mga kursunada po kayo dito sa race number 3, dagdag nyo lang po. Dahil itong couple entering numero 1 na to, Cunningham saka 1A, Student Regent, pares may panalo po to. Cunningham tingin ko yung una kagad to kasi si Student Regent, disunod at dirimating kabayo naman to. Kaya mag-aabang lang to. Cunningham, tingin ko kukunin kagad unahan nito. Tapos yung 1A naman, ito magaling dito yung Student Regent. Tingin ko mag-aabang lang to kasi nga mahaba yung distansya. Tapos basta maganda lang isalida ulit katulad ng last run niya kay Otto Cruz. Tingin ko patok po tong 1A na to, Student Regent dito. Medyo bumaba na ngayon yung laban niya kumpara last run kala Otto Cruz. Tinalo niya na rin naman to sila Dame of Panye. Kaya tingin ko lamang po dito tong couple entry na to, Cunningham sa kay Student Regent. Pagkatapos nga pala ng info ko dito, in-upload ko po yung last run nito ni Student Regent ni Dame of Panya.
para magkaroon po kayo ng idea kung susuluhin niyo po ba ito sila Cunningham at Student Regent dito sa race number 3. Kaya po sa race number 3, itong couple entry na to, Cunningham at 1A Student Regent, para po sa akin, susuluhin ko na po. To be facing up well, they're off and they're running. And away very quickly off the outside, Brown Tiger. Auto Cruise showing good speed to burn through and take the lead away from Brown Tiger. In third spot, then Dame of Penia. On the inside of Dame of Penia, Student Regent. And back at the tail of the field was Courage as they run by the 1,000 metres, and the favourite kicked away. Auto Cruise, 3 in advance. In second spot now, Student Regent, who looked to just skip there in his action. Student Regent by the 900 metres. Back in third, Dame of Penia. 4 or 5 back, Brown Tiger, and Courage is the tail ender. They're on the circle, 750 out. Student Regent goes through to have a crack at this leader, Auto Cruise, and they cut away by 4 and 5 lengths. Dame of Penia, then came Brown Tiger, and Courage is at the tail of the field and 14 to 15 lengths off them. In front, Auto Cruise as they run towards the home turn. Under the stick, trying to keep with him is Student Regent, about 5 back, then Dame of Penia, Brown Tiger, and Courage. They're in the straight. Auto Cruise not getting it as easy today. Student Regent is really making a race of it on the inside. Auto Cruise with a narrow lead. Student Regent coming back on the inside. Auto Cruise digs deep. Auto Cruise too strong, and Auto Cruise has beaten Student Regent about 10 lengths back. Dame of Penia followed by Courage, and Brown Tiger was the last one home. Well, did not get it easy today, Student Regent. Sa race number 4 na po tayo, start po ng second pick 6, races 4 to 9, distance 1,300 meters. Pamprimera ko dito ngayon yung numero 3, Siling Labuyo. Tingin ko siya pa rin ng babandera dito. Ito, napabayaan ni Kang Kaluking na naman to sa unahan at hindi maganda yung salida ni Kang Kaluking. Tingin ko malaki chance makatapos ng karera to. Numero 3, Siling Labuyo. Pero hindi ko siya susuluhin, nag-protection ako, numero 4, Kang Kaluking. Last run kasi na ito hindi maganda sinalida, kaya nakaalagwa ng gusto si Siling Labuyo. Pero pag ito maganda sinalida, tingin ko magwa 1-on-1 kagad tong Siling Labuyo na to sa Kang Kaluking dito. Kaya ginawa kong second choice to, numero 4, Kang Kaluking. Kaya po sa race number 4, pagkatapos ng info ko dito, in-upload ko po yung last run nito ni Siling Labuyo, Kang Kaluking, Forever King, Declaration of Peace, para magkaroon po kayo ng idea kung paano nyo po sila tatayan. Kaya po sa race number 4, pamprimera ko po numero 3, Siling Labuyo. Second choice ko po numero 4, Kang Kaluking. And the gates far back there racing. And away quickly off the inside, Siling Labuyo shows good speed, but taken on the early part by Forever King. Back in third spot, Declaration of Peace. Fourth, the inside, Kankaloo King. About 5 back, Swerton of Buena Spa. And Materialist is the tail ender as they run by the 1,100 metres. Your favourite travelling sweetly up front, Siling Labuyo. 3 parts in advance, Forever King in second. Skidding up on the inside, Kankaloo King. And in between runners, Declaration of Peace. About 7 back, Swerton of Buena Spa. At the tail of the field is Materialist. On towards the 750 metre corner, and it's Kankaloo King going together with Siling Labuyo. They're about 4 in advance, Declaration of Peace, who's been pushed along, followed by Forever King. Swerton of Buena Spa is about 8 lengths off them, and a further 5 or 6 back to Materialist. On the circle, 650 metres left to travel, and your favourite, Siling Labuyo, he's as flat as a biscuit. He's got a 3-part margin over in second spot, Kankaloo King. 4 back, Forever King starting to close. Then came Declaration of Peace. Swerton of Buena Spa in the straight. Siling Labuyo runs to the 200 with a narrow lead from Kankaloo King. Running on late is going to be Forever King. Declaration of Peace can't do any more, and Siling Labuyo started away inside the final 150 and down to the wire. It's going to be Siling Labuyo. He'll take the prize. Second is going to be Forever King. Third is Declaration of Peace, followed then by Kankaloo King. Swerton of Buena Spa and Materialist was last throughout. Had a bit of a battle on his hands, your favourite. Sa race number 5 na po tayo, start po ng pick 5, races 5 to 9, distance 1,650 meters. Dito po sa race number 5, pag may mga kursunada po kayo, lalo na't mga dehado, dagdag nyo lang po. Kasi itong numero 1 na to, na tingin kong mayayamado rito, Lucency, tingin ko, para po sa akin, susuluin ko na po to. Walang gaano mabilis ngayon. Tingin ko
malaki chance na makatapos ng karera 'to. Kahit may mabilis naman dito, pwede namang isunod 'to si Lucency. Saka nasa numero 1, tingin ko wala ng pauunahin 'to. Kung magpo-forecast ako dito, tingin ko yung numero 3 na rin, Bus Rocket. Tingin ko kasi hahabol si Zarate rito eh. Pag hindi niya naman kasi hinabol 'to, hindi rin naman siya mananalo. Pag hinabol niya naman, baka hindi siya pumorkas. Kaya forecast ko dito kung sakali lang, numero 3, Bus Rocket. Tingin ko ito pwedeng rumimate. Kaya po sa race number 5 to numero 1 na to, Lucency, para po sa akin, sosolohin ko na po. Sa race number 6 na po tayo, start po ng pick 4, races 6 to 9, distance 1,300 meters. Pamprimera ko dito, numero 7, Distant Thunder. Ito, bigyan lang na importansya na may-ari to. Tingin ko wala nang paunahin to. Numero 7, Distant Thunder. Cambio nito, MVP Lapil. Tapos, second choice ko na rin yung laging bumibenta pero hindi binibigyan ng importansya. Baka dito, bigyan na ng importansya. Numero 5, Lance Ingre. Itong baba na sa laban. Pag nilaban to, tingin ko, pwede mauna o pwede rin isunod lang din kay Distant Thunder. Tingin ko may panalo na rin to dito, basta bigyan lang ng importansya na may-ari, baba na sa laban. Tapos naglagay akong pandihado numero 3, Instant Message. Sakali maghabulan yung dalawa, tingin ko ito pwede rin may mate. Numero 3, Instant Message. Kaya po sa race number 6, pamprimera ko po numero 7, Distant Thunder. Tapos second choice ko numero 5, Lansing Gray. Tapos pandihado ko numero 3, Instant Message. Sa race number 7 na po tayo sa Last DD plus 1, distance 1,300 meters. Pamprimera ko dito yung nasegundo Neralo sa photo finish, numero 9, Alpha Miss. Etong ganda ng position niya ngayon, nasa labas. Last run kasi nito puro balya tinakbo. Kaya natapalan ni Go Getting. Pero ngayon, ang ganda ng position niya, nasa labas. At hanggang ng peso, tingin ko, malaki chance manalo na ngayon dito. Numero 9, Alpha Miss. Tapos second choice ko, numero 6, Barako Eagle. Ito, JT Zarate na. Kaya tingin ko maganda na itatakbo nito. At tingin ko, bibigyan na rin ng importansya na may-ari ito. Tapos, third choice ko, pandihado, couple entry numero 1, Unafraid saka 1A Quiet Thunder. Unafraid, ito, makalabas na ng aparato at maganda isalida. Tingin ko, ito pwedeng umupset sa kanila. Numero 1, Unafraid. Lagi lang kasing hindi nakakalabas ng aparato to. Pero, kung nakalabas to, tingin ko, malaki chance ang umupset sa kanila. Tapos yung 1A Quiet Thunder, ang sunod na kabayo lang to. Tapos RCC Macho, tingin ko mag-aabang lang to. Kaya po sa race number 7, pamprimera ko po numero 9, Alpha Miss. Tapos second choice ko numero 6, Barako Eagle. Tapos pandihado ko third choice, Unafraid saka 1A Quiet Thunder. Sa race number 8 na po tayo sa last double, distance 1,300 meters. Dito po sa race number 8, pag may mga kursunada po kayo, lalo na't mga dihado, dagdag nyo lang po kasi itong numero 8 na to, Kankalo Queen. Ito para po sa akin dito sa race number 8. Sosolohin ko na po ito. Hindi niya grupo to kasi ang pagkakalam ko, taas ng grupo na ito ni Kankalo Queen. Kaya tingin ko lamang na lamang ngayon dito, tas ang ganda pa ng position niya, nasa dulo, tingin ko wala nang pauunahin to. Kahit nandito sila Elena Bell na mabibilis, tingin ko mas mabilis to si Kankalo Queen kasi imported na kabayo ito, saka hindi niya grupo to. Pagkatapos nga pala ng info ko dito, in-upload ko po yung last run nito ni Kankalo Queen sa barriera niya para magkaroon po kayo ng idea kung sosolohin nyo po ba o magpo-protection pa kayo. Kaya po sa race number 8, numero 8, Kankalo Queen, para po sa akin, sosolohin ko na po. And they're off and they're running. They left in a good line. Coming up very quickly, Club Havana shows good speed, but scooting up on the inside, Kankaloo Queen in the red jacket. And the newcomer, Justice Please, takes up the running. So it's Justice Please, the Australian bred galloper, taking up the running from Kankaloo Queen on the inside. Back in third is Bell Tuna. Outside of Bell Tuna, the USA import Goth, a length and a half back, Master Bell. And at the tail of the field is Club Havana, already 12 lengths off them as they sail towards that top turn around 750 metres out. Kankaloo Queen went through on the inside of Justice Please, and Kankaloo Queen leads by 4 lengths. Justice Please in second. Third is then Bell Tuna, followed by Creeping Closer, Goth and Master Bill. And you can forget about Club Havana, who's an absolute mile back. Kankaloo Queen went further ahead as they round the bend for home. Kankaloo Queen is about 8 in advance. In second spot, Justice Please, given a pretty easy time. Likewise, Master Bill and also Bell Tuna. And it's all Kankaloo Queen, given a good hard hit out in the trial. And Kankaloo Queen
win the trial by probably 10. Justice Please or Beltuna the outside, probably Beltuna second, Justice Please third. Club Havana made up a lot of ground late, then came Master Bell, and Goth was given a pretty easy time back at the tail of the field. So the winner there, Kenkaloo Queen, YL Bautista, riding for... Sa last race na po tayo, sa race number 9, bago pala ako magbigay ng info ko dito, makikiusap ulit po sana ako sa inyo na sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. At pakitap na rin po yung notification bell para updated kayo tuwing mag-upload ako ng mga infos at videos ko po dito. Arnel Racing Tips, maraming salamat po. Sa last race na po tayo, sa race number 9, sa last forecast, distance 1,300 meters. Dito sa race number 9, wala lang si Chancellicious dito. So, suluhin ko na to si Anytime Anywhere. Ito kasi magpapahirap sa kanya sa unahan. Pero first choice ko pa rin to, numero 8 na to, Anytime Anywhere. Tapos second choice ko, yung kumentadong kabayo ngayon, numero 5, Lisca Bianca. Tingin ko papabor dito eh. Sakali maghabulan si Chancellicious saka si Anytime Anywhere kasi pwede namang disunod na kabayo to si Lisca Bianca. Kaya tingin ko malaki rin chance na ito manalo dito, numero 5. Lisca Bianca. Tapos naglagay ako pandihado. Couple entering numero 1, Generative saka Imperatus. Ito, pagdihado, magaling tong dalawa na to. Kaya pares may panalo sa akin to yung numero 1 na to, Generative saka 1A Imperatus. Kaya po sa race number 9, pang-primera ko po numero 8, Anytime Anywhere. Second choice ko po numero 5, Lisca Bianca. Tapos pandihado ko, couple entering numero 1, Generative saka 1A Imperatus. Yun lang po, and good luck and happy Father's Day po mga bayang karerista.